Well, kamusta kayo mga boss? Pag-usapan naman natin ang tinaguriang isa sa mga bad boy ng NBA. Ito nga si Bill Laimbeer. Isa din itong mamang ito sa kinaiinisan hindi lang ng mga player na nakakalaban niya, kung hindi pati na rin ng mga fans dahil nga sa sobrang pisikal niyang maglaro at mahilig nga itong makipagbardagulan sa loob ng court. So ito na nga mga boss, si Bill ay ipinanganak sa Boston, Massachusetts, pero sa Chicago na nga siya lumaki bago lumipat ang kanyang pamilya sa California. Masasabing si Bill ay lumaking sagana sa buhay. Rich kid nga kung tawagin mga bossing dahil ang tatay niya na si William Laimbeer Sr. ay isang executive ng isang kumpanya. Minsan nga ay nagbiro itong si Bill na siya lang daw ang NBA player na mas maliit pa ang kinikita kaysa sa kanyang ama. Nag-artista nga din itong si Idol mga bossing habang naglalaro ng basketball nang lumabas nga siya sa isang TV series na The Sleestak at Land of the Lost, at sa high school ay nag-aral nga siya sa Palos Verdes High School bago nga siya naglaro sa college sa Notre Dame. Pero kumuha nga muna siya ng 2 SEM sa ibang school mga boss bago nga siya nakabalik sa Notre Dame. Sa huling 2 taon niya sa Notre Dame ay nag-average lang itong si Bill ng 7.3 points at 6 rebounds per game na may average na 20 minutes per game. Dito nga ay nakapasok ang Notre Dame sa Final Four ng NCAA tournament noong 1978 at Elite 8 taong 1979. After college nga mga bossing ay sumali nga itong si Bill sa 1979 NBA draft. Kasabayan nga niya dito si Magic Johnson pero nakuha nga lang siya sa 3rd round ng draft bilang pang 65th overall pick ng Cleveland Cavaliers. Pero naglaro muna nga siya mga boss sa Italy para sa Pinti Inox Brescia. Di ko alam kung tama yung biggest ko mga boss, pakitama na lang. After nga niya sa Italy ay bumalik itong si Bill sa Cleveland Cavaliers mga bossing. Dito nga ay naging reserve lang itong si Bill sa loob ng buong season 1980 to 1981. At 4 na beses lang siyang naging starter ng sumunod na season 1981 to 1982. At noong February 16, 1982 nga mga bossing ay na-trade nga itong si Bill papuntang Detroit Pistons. At dito nga niya ginugol ang kanyang buong karir sa basketball hanggang siya ay magretiro. Naging starting center nga agad itong si Bill sa Detroit at dito talaga nakilala siya ng husto at nabansagan nga siya na isa sa mga notorious player ng NBA. Dito ay talagang kinainisan siya hindi lang ng kanyang mga kalaban mga boss pati na rin ng kanilang mga fans dahil nga sa kanyang poor sportsmanship. At asahan mong kung itong mamang ito ang magbabantay sa'yo ay pihadong di ka makakaligtas sa pisikal niyang paglalaro. Mapadepensa man o opensa, siguradong masasaktan ka dahil kilala rin itong si Bill sa paulit-ulit na pagkuha ng mga intentional foul sa kanyang mga kalaban kung kaya't lagi nga siyang napipituhan ng referee. Pero sa kabila nga ng pangit na reputasyon niya sa ibang mga player at fans, ganun na nga lang siyang minahal ng fans ng Detroit. Dahil sa sobrang exciting nga siyang panoorin at asahan mong may bardagulan na mangyayari na nakakadagdag sa entertainment ng mga fans ng Detroit. Masasabing si Bill ay isang stretch big man, hindi siya yung tipo ng sentro na madalas umiskor sa poste. Kaya nga siya ang isa sa mga top outside shooting center ng kanyang era. Si Bill nga ay nagtala ng mahigit 200 out of 603 points sa kanyang buong karera at nakilala din itong si Bill sa style na pick and pop kasama nga ang kanyang teammate na point guard na sina Isiah Thomas at Joe Dumars. Ito yung pagkapasa sa'yo o pagkakuha mo ng bola ay sabay tira sa hoops. Si Bill ay naging 4-time NBA All-Star mula 1983 to 1985 at 1987. Siya rin ang itinanghal na NBA rebounding leader noong 1986. At nakakuha nga ng back-to-back championship sa Detroit noong 1989 at 1990 kasama ang Bad Boys ng Detroit na sila ay Isiah Thomas, Rick Mahorn, Dennis Rodman, Joe Dumars at Jan Sally.
Mahigit 14 years din nga naglaro itong si Bill sa NBA at halos sa Detroit na nga siya nagtagal at tuluyan na nga siyang nagretiro mga boss noong 1993. After NBA nga mga bossing ay nagtayo nga ng negosyo itong si Bill kasama ang kanyang ama noong 1994 ng isang pagawaan ng karton at tinawag nga nila itong Lumber Packaging Corporation. Subalit nga nung bandang late 90s nagkaroon ng struggle ang kanilang kumpanya dahil sa global financial crisis na nangyari noon at pinilit nilang isalba ito pero tuluyan na nga nilang ipinasara noong 2002. Kung kaya't dito nga nagbukas muli ang pinto ng basketball sa kanya, ngunit hindi para maglaro mga boss, kung hindi para humawak ng isang team at maging isang coach. At siya nga ang nag-take over para maging head coach ng Detroit Shock sa WNBA. At isang taon nga lang mga boss ay nakuha niya agad ang kanyang kauna-unahang WNBA championship. At siya rin ang naitanghal bilang coach of the year. At nasundan pa nga mga bossing ng dalawang championship ang Detroit Shocks noong 2006 at 2008 WNBA season. Pangatlong championship din ito para kay Bill bilang isang head coach. Pero mga bandang mid-2009 nga mga boss ay nag-resign nga itong si Bill bilang isang coach ng Detroit Shocks dahil sa family reason at sa kagustuhan niya nga ding maging isang NBA head coach. Pero nabigo nga itong si Bill na maging isang NBA head coach kung kaya tinanggap pa rin nga niya ang offer sa kanya bilang isang assistant head coach ng Minnesota Timberwolves taong 2009 hanggang 2012. Pagkatapos nga ng pagiging assistant coach niya sa Timberwolves ay bumalik siya sa WNBA bilang isang head coach para naman sa New York Liberty sa loob ng 5 taon, 2012 hanggang 2017. At noong October 17, 2017, inanunsyo ng Las Vegas Aces na si Bill ay hinire nila bilang bagong head coach at president of basketball operation sa loob ng 4 na taon hanggang 2021 at tuluyan na rin nagretiro si Bill sa pagiging coach pagkatapos nito. Nang tinanong nga si Bill kung bakit siya nagbitaw bilang isang coach ay ito lang ang nasabi niya na gusto lang niyang bumisita sa kanilang farm sa Michigan at dito maglaan ng oras para magsaya at mag-relax. So ito lang muna ang video natin sa ngayon mga boss. At bago nga tayo magtapos ay nais kong humiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe para maging updated ka sa ating mga future videos.